noong nakaraan ay pinag-usapan natin ang kalikasan ng tao bilang isang natatanging nilalang sa pamamagitan ng pagkapaliwanag ni St. Thomas Aquinas ng dalawang dimensyon ng tao. Muli, ano nga ba ang dalawang dimensyong ito? Mahusay! Ang mga ito ay ang material na dimensyon at espiritual na dimensyon ng tao. Sa dalawang dimensyong ito, alin ang nagiging dahilan kung bakit natatangi ang tao bilang isang nilalang? Very good! Ito ay dahil sa kanyang espiritual na dimensyon na kinapapalooban ng isip at kilos-loob. Alam mo ba na bukod sa isip at kilos-loob na bahagi ng espiritual na kalikasan ng tao, ay may isa pa siyang katangiang taglay kung bakit siya natatangi? Sa panibagong aralin na ito, sisiyasapin natin ang isang batas na tumutulong sa tamang pagpapakatao. May ideya ka ba kung ano ang batas na ito? Binibigyang tuon ng etika or ethics bilang sangay ng filosofiya ang pag-aaral sa moralidad o ang kawastuhan o kamalian ng pag-uugali. Ang moralidad ay mahalaga para sa bawat tao at ayon kay St. Thomas Aquinas, ang pagiging mabuting tao ay isang malaking bahagi ng plano ng Diyos para sa bawat isa. Gaano na ba kalawak ang iyong kaalaman sa paghuhusga ng kawastuhan o kamalian ng isang kilos o pag-uugali? Kuhanin ang iyong sagutang papel at ballpen at sikapin nating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa na nasa pahina 15 ng iyong module. Panuto. Basahin ang mga nakasaad sa ibaba. Lagyan ng check kung ito ay nagpapakita ng tamang pagpapasya at X naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, tinutulungan pa rin ni Keisha ang kanyang kaklase sa mga aralin kahit na sinisiraan siya nito. Ikalawa, sinasamantala ng mga bata na maglaro sa labas ng bahay kapag walang nakabantay kahit may banta ng COVID-19. Ikatlo, sinisikap na makapag-aral ni Belinda kahit na may kakulangan sa mga gamit sa eskwela. Ikaapat, iniuuwi ng Tatay Freddy mo ang mga bond paper mula sa kanilang opisina. Masayang-masaya ka dahil dito. At ikalima, sa tuwing wala ang nanay ni Rose, ay sinasaktan niya ang nakababatang kapatid. Paano nga ba mahuhusgahan kung wasto o tama ang mga partikular na mga kilos, samantalang ang iba naman ay masama o mali? Ayon kay Aquinas, nang likhain ng Diyos ang tao, nilikha na siyang may kaalaman kung ano ang tama o mabuti. Dito pumapasok ang ideya ng likas na batas moral. Matutukoy mo kaya kung alin ang nagpapahayag ng pagsunod sa batas na ito? Subukan nating sagutin ang gawain sa pagkatuto bilang 2 na nasa pahina 15 ng iyong module. Panuto. Tukuyin kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagsunod sa likas na batas moral. Lagyan ng check kung oo at X naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, pinigilan ni Roy ang sarili na kunin ang pagkain sa mesa kahit gutom na siya. Alam niyang minagmamay-ari nito, kaya tiniis na lamang niya ang kagustuhang makakain. Ikalawa, naisip ni Angie na maaaring masaktan niya ang mga magulang kung sasagot siya. Punong-puno na siya
kaya ibinuhos niya ang galit at pinagsalitaan ang mga ito. Ikatlo, dahil sa panganib na dala ng COVID-19, minabuti ni Alex na protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa social distancing. Ikaapat, mas pinili ni Jerome na ipamahagi ang ayudang natanggap kahit na nga hindi ito sapat para sa kanya. At ikalima, nag-aral na lamang si Echo sa halip na lumabas ng bahay at makipaglaro sa mga barkada. Bago natin palawakin ang talakayan kaugnay ng batas na ito, na ipinakilala pa rin ni St. Thomas Aquinas, pag-usapan muna natin kung paano ba niya binigyan ng kahulugan ang batas. Kung ikaw ang tatanungin, paano mo bibigyan ng kahulugan ang batas? Madalas, ipinapalagay natin na ang batas ay utos, obligasyon, o mga imperatibong moral na kumokontrol sa mga gawaing malayang nagagawa ng tao. Ngunit, para kay Aquinas, ang batas ay may kakaibang kahulugan. Ang batas ay hindi tungkol sa mga utos at obligasyon, sa halip, ito ay rational o makatwirang prinsipyo ng pagkakasunod-sunod kung saan ang mga bagay ay nakadirekta ayon sa kanilang mga layunin bilang mga nilalang. Ayon pa rin kay Aquinas, ang batas ay isang panuntunan at panukat ng mga pagkilos ng tao. Kung ating ilalarawan, ang batas ay katulad nitong hawak kong foot rule. Bakit? Hindi ba't ginagamit natin ang foot rule nang sa ganoon ay makapagguhit tayo ng mga tuwid na linya? At nakadepende rin sa haba ng foot rule ang sukat ng linya na ating iginuguhit. Sa katulad na paraan, ang batas ay nagsisilbing gabay ng mga pagkilos ng tao nang sa ganoon ay matiyak na ang mga ito ay wasto at tinutunton ang kabutihang panlahat. Nagsisilbing gabay din ang batas upang mahusgahan ang ating mga pagkilos. Ito ang panukat ng mga kilos ng tao kung naiaayon ba natin ang mga ito sa mga pamantayan. Kung bakit may batas at umiiral ito, ayon kay Aquinas, ay dahil sa kabutihang panlahat o common good. Taliwa sa mga private good, ang kabutihang panlahat ang layuning ninanais makamit ng tao sa kanyang mga pagkilos. Ang halimbawa ng common good ay katotohanan, katarungan, o tagumpay na maaaring matamasa ng bawat tao, ngunit hindi nababawasan ang halaga nito. Buhat sa kahulugan ng batas na ibinigay ni Aquinas, tinukoy niya ang 4 na uri ng batas at ang koneksyon ng bawat isa. Ito ay ang eternal law, natural law, divine positive law, at ang human law. Ang mga uri ng batas na ito ay may sinusunod na hierarkiya. Ang nasa mabababang antas ng hierarkiya ay may kinalaman at ginagawang mas tiyak ang mga batas na nasa matataas na antas. Ang pinakamataas na uri ng batas ayon kay Aquinas ay ang eternal law o batas na walang hanggan. Ang batas na ito ay ayon sa kaisipan ng Diyos at nagmumula mismo sa Diyos. Ngunit, ang eternal law ay hindi lamang tungkol sa mga divine commandments o banal na mga kautusan. Tinutukoy dito ni Aquinas ang buong plano ng paglikha o creation. Ibig sabihin, ayon kay Aquinas, ang daigdig ay pinapatnubayan ng Diyos. Nilikha umano ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa kanyang plano, at ang bawat nilalang ay may papel na ginagampanan sa planong ito. Bilang bahagi ng plano ng Diyos, itinatak niya sa bawat nilalang ang kani-kanilang mga kalikasan
o likas na katangian nang sa ganoon ay matiyak na magagawa o maisasakatuparan ng mga ito ang kanilang mga layunin. Dito pumapasok ang ikalawang uri ng batas ayon kay Aquinas, ang natural law. Ayon kay Aquinas, nilikha rin ng Diyos ang mga bagay na makabubuti para sa ibang nilalang, gaya ng mga pangunahing pangangailangan ng isang halaman upang ito ay lumago. Ang hangin, tubig, sikat ng araw, matabang lupa, maging maliliit na hayop na nagsisilbing pagkain ng iba pang hayop, at marami pang iba. Bahagi rin ng natural law ang pagbibigay ng Diyos sa bawat nilikha ng pagkahilig sa mga bagay na makabubuti para sa mga ito. Tinatawag ang mga ito na basic goods at ito ay may iba't ibang klase. Una rito ay ang buhay. Likas sa lahat ng nilalang na may buhay ang pangangalaga sa sarili o ang pagkapanatili ng buhay. Ang mga nilalang na may buhay gaya ng tao at hayop ay may likas na inklinasyon sa pagkain, pagtatayo ng bahay o tahanan, at pag-iwas sa anumang uri ng kapahamakan upang ingatan ang sariling buhay. Pamilyar ka ba sa tinatawag na survival instincts? Ikalawa ay ang pagpaparami. Bukod sa pagpapanatili ng buhay, likas din na inklinasyon ng mga nilalang ang magparami ng kanilang lahi. Ikatlo, pagkataguyod sa mga anak. Kaakibat ng paglikha ng maraming buhay ang pagpapalaki at pagkataguyod sa mga ito. Para sa mga rational na nilalang, ang tao, ang responsibilidad na ito ay katumbas ng pagpapaaral sa mga anak at pagtuturo sa kanila ng wastong asal at ugali. Para naman sa ibang nilalang gaya ng hayop, ito ay nangangahulugang pagtuturo sa kanilang mga anak kung paano maghanap ng pagkain at makaiwas sa mga mapapanganib na hayop. May napansin ka ba sa unang tatlong nabanggit na mga basic goods? Kung iyong napansin ay malawak ang saklaw ng mga ito sapagkat ang mga inklinasyon o pagkahilig na ito ay parehong kinaaangkupan ng mga tao at hayop. Ngunit alam mo ba na ang eternal law ay itinatak ng Diyos sa tao sa isang espesyal na paraan? Kung kaya naman ang natural law ay tinatawag ding natural moral law o likas na batas moral. At nasasakop lamang ng likas na batas moral ang mga nilalang na may kalayaan. Sino ang nilalang na ito? Tama, ang mga tao. Ikaapat na basic good ang kilalanin ang Diyos. Ayon kay Aquinas, ang tao ay nilikhang may pagkahilig na makilala ang Diyos. Ang paniniwalang ito ni Aquinas ay sinang-ayunan ng isang pilosopong Pranses na si Jean-Paul Sartre. Ayon sa kanya, inside of us is a God-shaped hole that only God can fill. Nalalantad man o hindi ang tao sa Diyos, hinahanap ng tao ang Diyos sa mga pang-araw-araw niyang gawain dahil ang tao ay may pagkahilig na alamin ang totoo ayon kay Aquinas. Ikalima, pakikipag-ugnayan sa iba. Ang mga tao, bukod sa pagiging rasyonal na nilalang, ay mga panlipunang nilalang. Kung kaya naman, kabilang sa mga bagay na makabubuti sa kanya ang pamumuhay o pakikipag-ugnayan sa ibang tao na nasa paligid niya. Ang tao ay nagnanais ng pagmamahal at pagtanggap mula sa iba, naghahanap ng kaibigan, may pagkahilig sa katarungan at pagiging patas.
Dahil sa ninanais ng tao ang mga nabanggit na pagpapahalaga mula sa kanyang kapwa, siya rin ay may inklinasyon na umiwas na makasakit ng iba. At ito ang ika-6 na basic good. Ayon kay Aquinas, tayo ay nakararamdam ng hiya kapag tayo ay nakagagawa ng taliwas na mga bagay na nagiging dahilan upang talikuran tayo ng ibang tao. Panghuli, ang tao ay may inklinasyon na alamin ang totoo at supilin ang kanyang kamangmangan. Napagtalakayan natin sa unang aralin kaugnay ng isip at kilos-loob na ang tunguhin ng isip o intelek na taglay ng tao ay ang katotohanan. At habang nabubuhay, ang tao ay patuloy na naghahanap ng katotohanan. Ang ikatlong uri ng batas ay ang divine positive law at tumutukoy naman ito sa mga batas na ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga nakasaad sa lumang tipan at bagong tipan. Ang divine positive law ay may dalawang uri, ang old law o ang 10 utos ng Diyos at ang new law o mga aral at turo ni Jesus. Pamilyar ka ba sa mga ito? Ang ika-4 na uri naman ng batas ay ang human law. Ito ay ang mga batas na ginawa ng tao. Ang mga batas na ginawa ng tao ay nagkakaiba-iba. Anong batas na ginawa ng tao ang iyong nalalaman? Hindi kailangan ng Biblia, religion class o anumang relihiyon upang maunawaan ng tao ang natural law o likas na batas moral ayon kay Aquinas. Dahil ito ay nakadisenyo at bahagi ng ating kalikasan bilang mga nilalang. Bukod sa isip at kilos-loob na atin ang napag-usapan noong unang aralin, isa pang bahagi ng espiritual na kalikasan ng tao ang konsensya. Ang konsensya ay nagmula sa salitang Latin na cum na nangangahulugang with at siyensya na nangangahulugan namang knowledge. Sa makatuwid, ang konsensya ay nangangahulugang with knowledge o may kaalaman. Paano mo bibigyan ng kahulugan ang konsensya? Ano-ano ang mga salita na maaari mong iugnay dito? Ang konsensya ay ang kakayahan ng isip sa paggamit ng kaalaman at paghusga ng tama at mali. Pamilyar ka na marahil sa sinasabi ng marami na ang konsensya ay ang boses o inner voice na nagdidikta ng iyong gagawin kapag nahaharap ka sa isang sitwasyon. Ito ay nasa isip ng tao. Upang magamit ng maayos ng tao ang taglay niyang konsensya, mainam kung una, nauunawaan niya kung ano ang mabuti at masamang gawa. Ikalawa, nauunawaan niya kung ano ang natural law o likas na batas moral. Ikatlo, gagamitin niya ang kanyang kaalaman sa kanyang gagawin. At ika-4, malaya siya sa kanyang gawa ayon sa kanyang nalalaman tungkol sa kanyang kalikasan. Paano nga ba nagkaugnay ang konsensya at ang likas na batas moral? Paano nakakatulong ang likas na batas moral nang sa ganoon ay makapaghusga ang konsensya ng tama o mali? Narito ang isang analohiya kung paano nagkakaugnay ang katwiran, likas na batas moral at konsensya nang sa ganoon ay makapagpasya ang tao ng kanyang gagawin lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng mainam na pagpapasya. Ang tao sa kanyang pagkalikha ay ginawaran ng kaalaman kung ano ang tama at mali. Tinatawag itong synderesis. Ito ay nalalaman ng tao sa tulong ng kanyang katwiran o reason. Ang katwiran ang nagsisilbing ilaw nang sa ganoon ay mabanaag ng tao kung ano ang tama at ang mali.
Gamit ang katwiran, nakikilala ng tao ang mga basic goods. Ngayon, tatawagin natin ang mga basic goods na ito na primary precepts o pangunahing prinsipyo. Nalalaman ng tao kung ano ang dapat niyang gawin. Sa ibang salita, nagkakaroon ang tao ng moral na prinsipyo o gabay sa paggawa ng pasya. Ang gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Ito rin ang unang prinsipyo ng likas na batas moral. Upang higit na maging konkreto, kinakailangang malaman din ng tao kung paano niya ito gagawin. Kung kaya naman, kailangan ang mga secondary precepts o mga panuntunan na nagbibigay pahintulot o nagbabawal sa tao ng dapat at hindi niya dapat gawin. Ang mga ito ay ang divine positive law at human law. Sa tulong ng mga secondary precepts na ito, nakapaghuhusga ang konsensya ng pasya at kilos na gagawin. Tama ang paghuhusga ng konsensya kung ito ay naaayon sa likas na batas moral at mali naman kung ito ay nagpapasya ng taliwas sa batas na ito. Balikan natin ang isang item sa naunang gawain bilang isang halimbawa. Dahil sa panganib na dala ng COVID-19, minabuti ni Alex na protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa social distancing. Sa halimbawang ito, paano natin masasabi na mabuti ang ginawa ni Alex? Masasabi natin na mabuti ang ginawa ni Alex sapagkat ito ay nagpapakita ng tamang paghuhusga ng konsensya. Bakit? Dahil ito ay nakaayon sa unang prinsipyo ng likas na batas moral. Ano nga ba muli ang unang prinsipyo ng likas na batas moral? Ito ay ang gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Pakikitaan din natin ang pagkapasyang ginawa ni Alex ng pagkilala sa unang basic good. Ito ay ang pangangalaga sa sarili o sa buhay. Hindi lamang iniingatan ni Alex ang kanyang sarili sa tuwing siya ay sumusunod sa social distancing, kundi maging ang buhay ng ibang taong nasa paligid niya. Sa makatuwid, ang mga wastong pagkilos ay ang mga kilos na nakaayon sa natural law o likas na batas moral. Kung kaya naman nabanggit din ni Aquinas na makatarungan lamang ang mga batas na ginagawa ng tao kung ang mga batas na ito ay nakaalinsunod sa natural law. Ang pagnanakaw, pagpatay, pagsisinungaling, pangangalunya o pagkapatiwakal na ipinagbabawal sa 10 utos ng Diyos ay masama dahil ang mga ito ay kumokontra sa mga basic goods o primary precepts na ipinapahayag din ng natural law. Ngunit, hindi natin maikakaila na marami pa ring mga tao ang nakagagawa ng mga kilos na taliwas sa likas na batas moral at tamang paghuhusga ng konsensya. Sa iyong palagay, bakit kaya? Ayon kay Aquinas, ito ay dahil sa kamangmangan o ignorance at emosyon ng tao. Ang pagsisisi sa mga bagay na sana ay hindi na ginawa ay palaging nasa huli. Hindi na ibabalik ang oras at panahon, kung kaya naman habang tayo ay nasa kasalukuyang yugto ng ating mga buhay, sikapin natin ang mamuhay ng naaayon sa ating kalikasan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maaari nating idaan sa kamangmangan at emosyon ang ating mga pagpapasya. Nadagdagan ba ang iyong mga kaalaman tungkol sa iyong kalikasan bilang isang tao? Mahusay!
Kung gayon ay buksan ng iyong module sa pahina 18 at buong husay nating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Panuto. Gamit ang nakalap mong kaalaman sa araling ito, gumawa ng pakahulugan sa likas na batas moral. Sundin ang graphic organizer na makikita sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel.